to my channel. So today we're going to the rice field to know more about the concern of our Filipino farmers. And papunta na tayo sa Barangay Santo Domingo. So that's our guide. Magandang hapon sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa Barangay Sipit ba ito? Barangay Sipit. Ano sumasakap dito? Santo Domingo, Bay Laguna. Barangay Santo Domingo, Bay Laguna. So ngayon po ay makakapanayam natin si Ma'am Cecil. Siya po ang nagmamay-ari nitong tubigan na nasa harapan natin. Ayan. Siya po ay kasalukuyang nagpapaani ng palay. Okay? So ang waiting time niya po ay 4 na buwan. So, marami pa rin mga steps sa pag-aani. Sa una ay yung tinatawag na pagpuputol ng katawan ng palay. Sumunod ay ang pagsisipok o pag-iipon ng mga palay sa isang buntong. At susundan naman ito ng pag-thresher kung saan ay hinihiwalay ang mga butil doon sa kinakatawan ng palay. Then, i-blower kung saan hinihiwalay ang mga palay doon sa iba. Susundan naman ito ng pagsasako at ang paghahakot. Yung paghahakot ay binabayaran din na nag-range karaniwan ng 15 to 35 pesos depending upon the distance from the main road. Okay. So, Ma'am Cecil, sa loob po ng 4 na buwan, more or less magkano po ang inyong nagagastos? More or less mga 20. Okay, mga 20,000. Ano nga ba yung pinag-uusapan natin? Di ba? Pwede namang i-edit. Ayan. So, doon po sa 20,000 tayo, ano po yung mga kasama sa mga gastusin? Araro, patanim, pesticides, mga insecticides, tapos yung upang mo sa gumagawa. At pagdating po ng anihan, magkano naman po ang karaniwang natitira? Kunti lang. Kasi lalo na ngayon, mura ang palay. Bumagsak pa. Kaya naman dapat, anuhin ng gobyerno na itaas ang presyo ng palay. Kasi kawawa naman yung mga farmers. Ang laki ng gastos. Pagod pa. Tapos ang liit lang nakita. So ngayon po, sa kasalukuyan pong magkano pang bilihan ngayon ng kilo ng palay? Magkano ba ngayon? Bababa daw eh. Nag-stop buying pa yata. Dahil po sa ulan, sa sobrang baka pangit palay. Okay. So ano pong maging panawagan natin sa gobyerno? O dapat naman maawa kayo sa magsasaka. Mga senador, huwag niyo namang ibagsak ang presyo ng palay. Maawa naman kayo sa amin. Kasuporta, ano po? Ano yung pwedeng mangyari kapag nagpatuloy ang pagbagsak ng palay? Malamang mag-aangkat tayo sa ibang bansa ng ating mga kakainin. Kasi mauubos na yung mga
palaya natin, ang baba ng presyo ng palay, kaya kawawa talaga. Import ang mangyayari sa atin. Merong assistance para sa mga pang-abono, pang-pesticide, saka pang bayad sa mga trabahador. Kasi nga naman, kung wala tayong palay, paano tayo mabubuhay? Yan ang ating primary, parang yung staple food ng mga Filipino. Ma'am Cecil, so ngayon po ay tapos na yung bilihan ng palay. Nakailang sako po kayo sa isang hektarya? Bali, 40. Oo, 40 lang. 40 lang. Tapos nabenta po ng magkano ang per kilo? 13. So magkano po halos lahat yung napagbenta? 25. 25,000. Tapos Lugin-lugi. bumenak. Malaki yung puhunan nyo, nasa 20 nila. Ano po? Sige po. Sana po ay mapakinggan ang ating panawagan sa ating gobyerno. We need assistance dito po sa mga kaparangan, mga field, mga palayan. So maraming salamat po sa pagpapaunlak sa panayam na ito, Ma'am Cecil. Thank you.